Kapag may bahay ka dapat ay isa sa mga priority mo ay ang seguridad nito. Dapat may mga lock ka para safe ang mga nasa loob. Pero alam mo ba na may mga bahay sa mundo na sobrang secured sapagkat hindi lang ito napapalibutan ng matataas na pader at mga gwardiya. Sa halip meron din itong sariling police forces, military bunker at sariling AI security system. At ang mas matindi pa ay pangdepensa din ito para makaligtas kahit pa sa nuclear attack. Pero ang tanong, sino ang mga taong nakatira rito at bakit kailangan nilang magkaroon ng ganitong klaseng seguridad? Sa video na ito, aalamin natin ang 5 sa pinaka-secure at pinakamahigpit na binabantayang pribadong properties sa buong mundo. Pero bago natin simulan ng talakayan, ay hihingi lang sana ako sa iyo ng isang like at pakisubscribe na rin ang ating channel. Napakalaking tulong na nito sa aming mga content creator. Kaya naman simulan na natin. Number 5. Indian Creek Island sa United States. Ito ang Indian Creek Island sa Miami, Florida na mas kilala sa tawag na Billionaire Bunker. Isa ito sa pinaka-eksklusibo at pinaka-secure na residential communities sa buong Estados Unidos. Matatagpuan ito sa Biscayne Bay, humigit kumulang 4 miles mula sa downtown Miami. May lawak itong halos 300 acres, ngunit 41 lang ang residential lots. Ibig sabihin napakalalaki ng bawat property at kakaunti lang talaga ang mga nakatira rito. Mayroon ding private golf course at country club na eksklusibo lamang para sa mga residente at kanilang mga bisita. Ang pinakaunang depensa ng isla ay ang lokasyon nito. Napapalibutan ito ng tubig at iisa lamang ang tulay na nagdurugtong sa mainland. Kaya kung gusto mong makapasok, wala kang ibang daraanan. Lahat ng sasakyang tumatawid sa tulay ay dumadaan muna sa security checkpoint at ang mga bisita ay kailangang aprobado ng residente bago payagang makapasok. Pero hindi lang gate ang nagbabantay sa isla. May sarili itong police department, isang bagay na napakabihira para sa komunidad na may 41 na bahay lamang. Ang mga pulis ay nagpapatrolya gamit ang mga sasakyan, naglalakad sa paligid ng isla at gumagamit din ng mga patrol boat upang bantayan ang baybayin. Bukod dito may mga surveillance camera at iba pang security system na patuloy na nagmo-monitor sa paligid ng isla. Dahil dito napakahirap lumapit sa Indian Creek nang hindi agad napapansin. Hindi rin nakapagtataka kung bakit ganoon kataas ang seguridad. Dito kasi nakatira ang ilan sa pinakamayayamang tao sa mundo. Kabilang sa mga kilalang may-ari ng property rito sina Jeff Bezos, Ivanka Trump at Jared Kushner, Carl Icahn at iniulat ding bumili ng lupa rito si Tom Brady. Dahil dito tinawag ng media ang lugar na Billionaire Bunker. Pero ang tunay na dahilan kung bakit espesyal ang Indian Creek ay hindi lang dahil sa dami ng mga bilyonaryo. Kakaiba din ang paraan ng pagprotekta nito. Karamihan sa mga gated community ay umaasa sa matataas na pader at iilang gwardiya. Sa Indian Creek, ang mismong isla ang nagsisilbing unang depensa. Isang tulay lang ang kailangang bantayan sa lupa. Habang ang dagat sa paligid ay patuloy na binabantayan ng marine patrol at surveillance systems. Dahil sa kombinasyong ito, napakahirap makapasok ng hindi nalalaman ng mga autoridad. At bagamat ilang minuto lamang ang layo mula sa mataong lungsod ng Miami, ibang-iba ang mundo sa loob ng Indian Creek. Tahimik ang mga kalsada, kakaunti ang mga bahay, at mahigpit na kontrolado ang bawat pumapasok at lumalabas. Sa madaling salita, hindi lang bahay ang binibili ng mga residente rito. Binabayaran nila ang isang bagay na mas mahalaga sa kanila. Ang pinakamataas na antas ng privacy, seguridad at katahimikan na bihirang matagpuan kahit sa pinakamayayamang lugar sa mundo. Number 4. Lakshmi Mittal's Mansion, United Kingdom. Paano kung ang bahay mo ay hindi napapalibutan ng matataas na pader o sariling hukbo ng mga gwardiya? Pero isa pa rin ito sa pinaka-secure na tahanan sa buong London. Iyan ang kakaibang sitwasyon ng mansyon ng billionaire na si Lakshmi Mittal. Matatagpuan ito sa Kensington Palace Gardens, isang maikling ngunit napaka-eksklusibong kalye sa West London. Sa loob lamang ng halos half a mile, makikita ang ilan sa pinakamahal at pinakamagagandang bahay sa United Kingdom. Dito rin matatagpuan ang mga embahada at opisyal na tirahan ng mga ambasador mula sa iba't ibang bansa. Pero ang dahilan kung bakit napakahigpit ng seguridad sa lugar ay hindi dahil sa mga bilyonaryo. Ito ay dahil sa mga embahada. Kabilang sa mga embahadang naroon, ang mga bansang itinuturing ng British government na may mataas na antas ng security risk. Dahil dito, permanenteng nagbabantay ang mga armadong opisyal ng Metropolitan Police Diplomatic Protection Group sa magkabilang dulo ng kalye. Bago makapasok, dumadaan ang mga sasakyan sa security checkpoints. Minomonitor din ang mga naglalakad habang ang buong kalye ay sakop ng mga CCTV camera na halos walang blind spot. Sa madaling salita, parang pumapasok ka sa isang diplomatic zone.
hindi sa ordinaryong residential street. Isa sa mga pinakasikat na residente rito ay si Lakshmi Mittal, ang Indian-born steel billionaire at isa sa pinakamayayamang tao sa United Kingdom. Noong 2004, binili niya ang isang mansyon sa Kensington Palace Gardens sa halagang humigit kumulang 57 million pounds. Ang bahay ay dating pag-aari ng Rothschild family at kalaunan ay ni Bernie Ecclestone, ang dating pinuno ng Formula 1. Dahil sa laki at karangyaan nito, tinawag ito ng British media na Taj Mahal. Mayroon itong 12 bedrooms, indoor swimming pool, Turkish bath at mga marmol na iniangkat mula sa parehong quarry na pinagkunan ng marmol para sa Taj Mahal sa India. May garahe rin ito na kayang maglaman ng humigit kumulang 20 cars. Makalipas ang ilang taon, bumili rin si Mittal ng isa pang mansyon sa parehong kalye bilang regalo sa kanyang anak. Pero ang tunay na dahilan kung bakit napaka-secure ng kanyang bahay ay hindi dahil sa mga mamahaling pinto o makabagong alarm system. Ang seguridad ay nagsisimula pa lamang sa mismong kalye. Ang Kensington Palace Gardens ay may mga security barrier, armadong pulis at tuloy-tuloy na surveillance na pinapanatili ng British government upang protektahan ang mga embahada. Dahil nakatira rin doon ang mga pribadong residente, automatiko rin nilang natatanggap ang parehong antas ng proteksyon. Sa madaling salita, hindi kailangang magtayo ni Lakshmi Mittal ng sarili niyang maliit na kuta. Ang buong kalye mismo ang nagsisilbing depensa ng kanyang tahanan. May makulay ding kasaysayan ng lugar. Noong Second World War, isang bahagi ng Kensington Palace Gardens ang ginamit ng British government bilang isang lihim na interrogation center na kilala bilang London Cage, kung saan dinala at inimbestigahan ng ilang bihag na sundalong German. Ang detalyeng ito ay nanatiling lihim sa loob ng maraming taon matapos ang digmaan. Hanggang ngayon nananatiling isa ang Kensington Palace Gardens sa pinaka-eksklusibo at pinaka-secure na mga kalye sa buong Europe. At ang mansyon ni Lakshmi Mittal ay patunay na minsan ang pinakamabisang seguridad ay hindi ang itinayo mo sa loob ng iyong bakuran, kundi ang seguridad na matagal nang nakapaligid sa lugar na pinili mong tirhan. Number 3, the Scottsdale Moat Mansion, United States. Kapag narinig mo ang salitang Kastilyo, malamang ang unang maiisip mo ay ang mga medieval fortress sa Europe na napapalibutan ng moat o malalim na kanal na may tubig bilang depensa laban sa mga mananakop. Pero paano kung sabihin kong may isang modernong bahay sa Arizona na gumagamit pa rin ng halos parehong konsepto? Ito ang Scottsdale Moat Mansion, isa sa mga pinakaibang pribadong bahay sa Amerika. Matatagpuan ito sa disyerto sa labas ng Scottsdale, Arizona at minsang inilista sa bentahan sa halagang humigit kumulang $15 million. Sa unang tingin, mukha lang itong isang malaking luxury estate. Pero kapag nakita mo ito mula sa himpapawid, mapapansin mo agad ang kakaibang detalye. Napapalibutan ng buong bahay ng isang 100-foot wide moat o malawak na kanal na may tubig. Hindi ito simpleng dekorasyon. Ito ang unang depensa ng buong property. At higit pang pinahigpit ang seguridad dahil iisa lang ang tulay na nagsisilbing daan papasok. Ibig sabihin kontrolado ng may-ari ang tanging legal na akses papunta sa bahay. Pero kahit makatawid ka sa tulay, hindi pa rin tapos ang mga hadlang. Sa gilid ng moat ay nakatanim ang mga sour orange trees. Hindi sila itinanim para sa bunga, kundi dahil sa kanilang mahahabang tinik na umaabot sa halos 4 na pulgada ang haba. Kapag nagsama-sama ang mga sanga nito, bumubuo sila ng natural na harang na halos kahalintulad ng barbed wire. Pagkatapos ng moat at mga matinik na puno, susunod naman ang teknolohiya. Mayroong 32 AI-powered security cameras na nakapuwesto sa iba't ibang bahagi ng property. Ayon sa listing ng bahay, kayang kilalanin ng mga kamera kung tao, hayop o sasakyan ang gumagalaw sa paligid. Dahil dito, mas mabilis matukoy kung alin ang normal na galaw at alin ang posibleng banta. Hindi rin basta ordinaryo ang mismong bahay. Ang pangunahing pintuan nito ay may 13 deadbolts o 13 magkakahiwalay na kandado na nagbibigay ng dagdag na proteksyon laban sa sapilitang pagpasok. Mayroon din itong safe room na nakatago sa loob ng bahay. Ang pintuan nito ay tumitimbang ng humigit kumulang 2,000 pounds, halos kasing bigat ng isang maliit na kotse. Idinisenyo ito upang maging napakahirap buksan mula sa labas sakaling magkaroon ng emergency o tangkang pag-atake. Bukod sa pangunahing bahay na may lawak na halos 15,000 square feet, mayroon ding guest house, mga kuwadra para sa kabayo at sariling helipad. Sa unang tingin, para lang itong isa pang mamahaling mansion sa Arizona. Pero kapag napansin mo ang moat, ang mga matinik na puno, ang AI security system at ang napakahigpit na proteksyon ng bawat pasukan, malinaw na iba ang layunin ng bahay na ito. Hindi ito bahay na nilagyan lang ng security matapos maitayo. Mula pa lamang sa simula, idinisenyo na itong parang isang modernong kuta.
Pinagsama nito ang depensang ginagamit sa mga sinaunang kastilyo at ang makabagong teknolohiya ng artificial intelligence. Kaya hanggang ngayon nananatili itong isa sa mga pinakakakaiba at pinakamatitibay na pribadong tahanan na naitayo sa Estados Unidos. Number 2, the Oppidum Czech Republic. Paano kung magkaroon ng nuclear war o isang pandaigdigang sakuna? Habang ang karamihan sa mga tao ay naghahanap ng ligtas na lugar, may ilang napakayamang individual na may sariling plano. Isa sa pinakamatinding halimbawa nito ay ang The Oppidum, isang napakalaking underground fortress sa Czech Republic na itinuturing na isa sa pinakamalaking luxury bunkers sa mundo. Hindi ito itinayo bilang bahay. Noong Cold War, ginawa ito ng militar ng dating Czechoslovakia bilang isang lihim na nuclear command bunker. Layunin nitong manatiling gumagana kahit magkaroon ng nuclear attack o iba pang malawakang digmaan. Pagkatapos bumagsak ang Soviet Union, hindi na ito ginamit ng militar. Kalaunan, binili ito ng isang pribadong kumpanya at sinimulang gawing isang napakaluhong underground residence para sa mga ultra-wealthy clients. Hanggang ngayon, hindi pa rin isinapubliko ang pagkakakilanlan ng may-ari o mga magiging residente nito. Napakalaki ng The Oppidum. May lawak itong humigit kumulang 77,000 square feet. Halos kasing laki ng isang maliit na shopping mall pero nakatago sa ilalim ng isang burol. Sa loob nito ay may master suite, mga guest rooms, swimming pool, spa, private cinema, wine vault, cigar lounge, art gallery, showroom para sa mga classic cars at maging isang kumpletong medical clinic. Pero marahil ang pinakakakaibang bahagi nito ay ang underground garden. Dahil wala itong natural na sikat ng araw, gumagamit ito ng espesyal na lighting system na unti-unting nagbabago ng kulay mula umaga hanggang gabi upang gayahin ang normal na pag-ikot ng araw. Layunin nitong gawing mas natural ang pakiramdam ng mga taong maaring manatili sa bunker ng napakahabang panahon. Hindi lang luho ang inihahandog ng The Oppidum. Idinisenyo rin ito upang mabuhay kahit tuluyang mawalan ng normal na buhay sa ibabaw ng lupa. May sarili itong pinagkukunan ng tubig, sariling power supply at malaking imbakan ng pagkain. Ang hangin naman ay dumadaan sa nuclear, biological at chemical filtration systems na idinisenyo upang salain ang mga mapanganib na radioactive particles at iba pang nakalalasong sangkap. Sa madaling salita, kayang manatiling nakasarado ang buong bunker sa loob ng mahabang panahon nang hindi umaasa sa mga serbisyo mula sa labas. Maging ang mismong pasukan nito ay mahigpit ding binabantayan. Hindi isinapubliko ang eksaktong lokasyon ng bunker, pribado ang access road, at kakaunti lamang ang impormasyong inilalabas ng developer tungkol sa security features nito. Ayon sa kumpanya, sinadya nilang huwag ilahad ang lahat ng detalye upang hindi makompromiso ang seguridad ng pasilidad. Ayon sa mga ulat, nagsisimula ang presyo nito sa humigit kumulang $60 million. Ngunit maaari pa itong tumaas depende sa mga ipapadagdag na kagamitan ng magiging may-ari. Sa Europe at United States, mayroon ding iba pang luxury bunkers na ginawa para sa mga bilyonaryo. Pero ang The Oppidum ang isa sa pinakamalaki at pinakakomprehensibong proyekto sa ganitong uri. Hindi ito simpleng panic room sa ilalim ng bahay. Hindi rin ito ordinaryong basement na may bakal na pintuan. Isa itong dating military bunker na ginawang isang kumpletong luxury residence na kayang suportahan ng buhay ng mga residente kahit matagal silang hindi lumabas. Sa madaling salita, ang The Oppidum ay ginawa para sa mga taong gustong ipagpatuloy ang kanilang normal na pamumuhay kahit tuluyang magbago ang mundo sa ibabaw ng lupa. Number 1, Istana Nurul Iman, Brunei. Ano ang pakiramdam ng tumira sa isang bahay na mas malaki pa kaysa sa ilang sikat na palasyo sa mundo na pinagsama-sama? Sa Brunei, may isang palasyo na kinikilala ng Guinness World Records bilang pinakamalaking residential palace sa buong mundo. Ito ang Istana Nurul Iman, na ang ibig sabihin ay Palace of the Light of Faith. Ito ang opisyal na tirahan ng Sultan Hassanal Bolkiah at nagsisilbi ring opisyal na tanggapan ng pamahalaan para sa maraming mahahalagang gawain ng bansa. Hindi lang ito malaking bahay. Isa itong napakalawak na kompleks na may lawak na humigit kumulang 200,000 square meters o mahigit 2 million square feet. Dahil sa laki nito, mas malaki pa ito kaysa sa Buckingham Palace, Palace of Versailles at maging sa Vatican Palace kung ihahambing ang kabuuang lawak ng kanilang residential areas. Kapag pumasok ka sa loob, para kang nasa isang maliit na lungsod. Meron itong 1,788 rooms, 257 bathrooms, 44 staircases, 18 elevators, at 5 swimming pools. May banquet hall din itong kayang tumanggap ng humigit kumulang 5,000 guests sa isang pagkakataon. Habang ang mosque sa loob ng palasyo ay maaring pagdasalan ng 1,500 katao. Pero hindi pa rito nagtatapos ang mga pasilidad.
May air-conditioned stable ito para sa humigit kumulang 200 polo horses ng sultan. Mayroon din itong napakalaking garahe na ginagamit para sa bahagi ng kanyang koleksyon ng mga sasakyan. Sa iba't ibang ulat sa paglipas ng mga taon, tinatayang minsang umabot sa higit 7,000 vehicles ang kanyang koleksyon. Dahilan upang maituring itong isa sa pinakamalalaking pribadong car collection sa buong mundo. Sinimulan ang pagtatayo ng palasyo noong 1981 at natapos noong 1984 kasabay ng pagkakaroon ng ganap na kasarinlan ng Brunei mula sa Britain. Ang nagdisenyo nito ay ang tanyag na Filipino National Artist for Architecture na si Leandro V. Locsin. Pinagsama niya ang tradisyonal na Malay architecture, mga Islamic arches at malalaking golden domes upang makabuo ng isang palasyong agad na nakikilala kahit mula sa malayo. Kapag tinamaan ng sikat ng araw ang mga gintong dome nito, lalo pang nangingibabaw ang laki at karangyaan ng buong gusali. Pero bakit kaya nagawang magtayo ng Brunei ng ganito kalaking palasyo? Malaki ang kinalaman dito ng likas na yaman ng bansa. Ang Brunei ay isa sa pinakamalaking producer ng oil at natural gas sa Southeast Asia. Sa loob ng maraming dekada, naging pangunahing pinagkukunan ito ng kita ng bansa. Dahil dito naging isa rin ng sultan sa pinakamayayamang pinuno sa mundo. Sa iba't ibang ulat, tinatayang umaabot sa 20 hanggang 30 billion dollars ang kanyang personal na yaman. Ayon sa mga ulat, umabot sa humigit kumulang 1.5 billion dollars ang halaga ng pagtatayo ng Istana Nurul Iman. Bagamat napakalaki ng halagang iyon para sa karamihan ng tao, maliit lamang itong bahagi ng kabuuang yaman ng sultan. Kaya para sa kanya ang pagtatayo ng pinakamalaking residential palace sa mundo ay hindi imposible. Hindi rin katakatakang napakahigpit ng seguridad sa paligid ng palasyo. Binabantayan ito ng Royal Brunei Armed Forces at ng personal security ng sultan. Patuloy ding mino-monitor ang paligid ng palasyo, kabilang ang ilog na dumadaloy sa ibaba nito. Mahigpit ding kontrolado ang himpapawid sa ibabaw ng lugar, kaya walang mga commercial flight na dumadaan mismo sa itaas ng palasyo at hindi rin basta pinapayagang lumipad ang mga drone sa paligid nito. Ang nakakatuwa, sa kabila ng napakahigpit na seguridad, may isang tradisyon na matagal nang sinusunod ang Brunei. Sa pagtatapos ng Ramadan, binubuksan ng sultan ang Istana Nurul Iman sa publiko sa loob ng 3 days sa isang pagdiriwang nakilala bilang open house. Libo-libong mamamayan at mga bisita ang pumipila ng maraming oras upang makapasok sa loob ng palasyo. Personal na kinakamayan ng sultan ang bawat lalaking makakarating sa unahan ng pila, habang ang mga kababaihan naman ay tinatanggap ng Raja Isteri o Reyna. Ang mga bata ay binibigyan pa ng mga regalo at cash gifts bilang bahagi ng tradisyong ito. Sa loob ng 3 araw, ang isa sa pinakamahigpit na binabantayang pribadong tirahan sa buong mundo ay pansamantalang nagiging isa sa mga pinaka-accessible na gusali sa Brunei. Nakakapasok ang mga ordinaryong mamamayan sa mga bulwagang karaniwang ginagamit lamang ng royal family at ng mga opisyal ng pamahalaan. Nakakakain sila ng pagkaing inihahanda ng kusina ng palasyo at nakikita ng personal ang loob ng gusaling kadalasang sarado sa publiko sa natitirang 362 days ng taon. Pagkatapos ng pagdiriwang, muling nagsasara ang mga pintuan at bumabalik ang palasyo sa normal nitong operasyon. Pero ang dahilan kung bakit nangunguna ang Istana Nurul Iman sa listahang ito ay hindi lamang dahil sa laki nito. Hindi rin lamang dahil sa dami ng mga kwarto o sa napakamahal nitong halaga. Ang tunay na dahilan ay ang taong nakatira rito. Ang Sultan ng Brunei ay hindi lamang residente ng palasyo. Siya rin ang absolute monarch ng bansa, ang Prime Minister, Minister of Defense at may direktang kontrol sa maraming pangunahing institusyon ng pamahalaan. Sa madaling salita, ang seguridad ng Istana Nurul Iman ay hindi lamang nakasalalay sa matataas na pader o mga gwardya. Nakasalalay ito sa buong kapangyarihan ng Estado. Kaya hindi nakapagtataka kung bakit itinuturing ang Istana Nurul Iman bilang isa sa pinakamalaki, pinakamahal at pinakamahigpit na binabantayang pribadong tirahan na naitayo sa kasaysayan. Survival Condo Project, United States. Kung ang The Oppidum sa Czech Republic ay isang dating military bunker na ginawang luxury residence, may katulad din nito sa United States. Ngunit sa halip na command bunker, ang ginamit ay isang dating Atlas missile silo noong panahon ng Cold War. Ito ang Survival Condo Project sa Kansas, isa sa pinakasikat na luxury survival bunker sa buong mundo. Noong Cold War, itinayo ang missile silo na ito ng United States Air Force bilang bahagi ng depensa laban sa posibleng nuclear attack. Dahil kailangang makayana ng matinding pagsabog, itinayo ito sa ilalim ng lupa gamit ang makakapal na reinforced concrete walls at napakatitibay na steel blast doors. Pagkaraan ng ilang dekada, hindi na ito ginamit ng militar.
Binili ito ng developer na si Larry Hall na nakakita ng kakaibang oportunidad. Sa halip na pabayaan itong masira, ginawa niya itong isang luxury underground condominium para sa mga taong gustong magkaroon ng ligtas na tirahan sakaling magkaroon ng nuclear war, malawakang sakuna o iba pang pandaigdigang krisis. Sa loob ng bunker ay hindi mo mararamdamang nasa ilalim ka ng lupa. Mayroon itong mga luxury apartments, swimming pool, gym, grocery store, medical clinic, library, classroom para sa mga bata, pet park, shooting range at maging hydroponic farm kung saan maaaring magtanim ng sariwang gulay kahit walang sikat ng araw. Hindi rin ito umaasa sa mga serbisyo mula sa labas. May sarili itong power supply, water filtration system at malaking imbakan ng pagkain. Dahil dito, maaari pa ring magpatuloy ang normal na pamumuhay ng mga residente kahit mawalan ng kuryente, tubig o iba pang mahahalagang serbisyo sa ibabaw ng lupa. Isa sa mga pinakaibang tampok nito ay ang digital windows. Sa halip na totoong bintana, gumagamit ang bawat unit ng malalaking high-definition screen na nagpapakita ng artificial na tanawin tulad ng kagubatan, dagat, bundok o pagsikat ng araw. Layunin nitong mabawasan ang stress at pakiramdam ng pagkakakulong ng mga residenteng maaaring manatili sa bunker ng napakahabang panahon. Ayon sa developer, idinisenyo ang buong pasilidad upang masuportahan ang mga residente sa loob ng mahabang panahon kung sakaling hindi naligtas ang buhay sa ibabaw ng lupa. Sa madaling salita, ang survival condo project ay hindi lamang isang bunker. Isa itong kompletong luxury condominium na itinayo sa ilalim ng lupa kung saan maaaring ipagpatuloy ng mga residente ang kanilang normal na pamumuhay kahit sa gitna ng pinakamalalang sakunang maaaring maranasan ng mundo.